Sa gitna ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea, isang bagong development ang muling nagpapatunay na lalong tumitibay ang samahan ng Pilipinas at Estados Unidos. Pero ang mas nakakagulat, hindi malalaking destroyer o aircraft carrier ang kasama sa operasyon. Sa pagkakataong ito, dalawang maliliit na barko ng US Coast Guard ang aktibong nakikilahok sa pagpapatrolya kasama ng mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? At bakit mahalagang senyales ito para sa seguridad ng bansa? Alamin natin. Muling nagsagawa ng Bilateral Maritime Cooperative Activity o MCA ang Armed Forces of the Philippines at ang United States Indo-Pacific Command mula June 14 hanggang June 19. Ito na ang ika-4 na PH-US Maritime Cooperative Activity ngayong taon ng 2026. Sa loob ng 6 na araw, nagsaanib puwersa ang iba't ibang assets ng Pilipinas at Estados Unidos upang mas mapalakas ang kanilang interoperability at kakayahang magsagawa ng magkasanib na operasyon sa dagat. Sa panig ng Pilipinas, nanguna ang BRP Diego Silang, isang guided missile frigate ng Philippine Navy. Kasama rin dito ang iba't ibang air assets tulad ng O-109 helicopter, FA-50 light fighter aircraft, C-208B aircraft, at mga Sokol helicopters. Hindi rin nagpahuli ang Philippine Coast Guard na nagpadala ng BRP Melchora Aquino at BRP Sindangan upang makilahok sa naturang aktibidad. Samantala, mula naman sa panig ng Estados Unidos, nagbigay ng suporta ang United States Indo-Pacific Command sa pamamagitan ng dalawang barko ng US Coast Guard na USCGC Charles Moulthrop at USCGC Emlyn Tunnel. Bukod dito, lumahok din ang P-8A Poseidon Maritime Patrol Aircraft, kasama ang mga tauhan mula sa 3rd Marine Littoral Regiment ng United States Marine Corps. Bagamat hindi kalakihan ang dalawang barko ng US Coast Guard na kasali sa operasyon, hindi dapat maliitin ang kanilang kakayahan. Ang USCGC Charles Moulthrop at USCGC Emlyn Tunnel ay kabilang sa Sentinel-class fast response cutter ng US Coast Guard. Ang mga barkong ito ay dinisenyo para sa mabilisang pagpapatrolya, law enforcement missions, search and rescue operations, at maritime security. Sa kabila ng kanilang mas maliit na sukat kumpara sa mga destroyer at frigates ng US Navy, taglay ng mga barkong ito ang advanced communication systems, radar equipment, at mataas na bilis na nagbibigay daan upang mabilis silang makarespond sa iba't ibang sitwasyon sa dagat. Ang kanilang presensya sa West Philippine Sea ay nagpapakita na hindi lamang US Navy ang nakatutok sa rehiyon, kundi maging ang US Coast Guard ay aktibo na ring nakikipagtulungan sa Pilipinas sa pagpapanatili ng maritime security. Sa nakalipas na mga taon, mas naging kapansin-pansin ang pagdami ng mga aktibidad ng US Coast Guard sa Indo-Pacific region. Ito ay bahagi ng mas malawak na estratehiya ng Amerika upang suportahan ang mga kaalyado nito at mapanatili ang isang malaya at bukas na Indo-Pacific. Para naman sa Pilipinas, malaking tulong ang ganitong uri ng kooperasyon upang mapahusay ang kakayahan ng mga puwersa nito sa pagharap sa iba't ibang hamon sa karagatan. Sa loob ng 6 na araw na aktibidad, nagsagawa ang mga kalahok ng iba't ibang maritime interoperability exercises. Isa sa mga isinagawa ay ang Search and Rescue o SAR operations. Mahalaga ang ganitong pagsasanay upang mas mapabilis ang pagtugon sa mga insidente ng sakuna o emerhensya sa karagatan. Nagkaroon din ng Visit, Board, Search and Seizure o VBSS exercises. Ang ganitong operasyon ay mahalaga sa pagpigil sa piracy, smuggling, at iba pang ilegal na aktibidad sa dagat. Kasama rin sa mga isinagawang pagsasanay ang Communication Exercises o COMMEX na naglalayong mapahusay ang koordinasyon at palitan ng impormasyon sa pagitan ng mga puwersa ng dalawang bansa. Isinagawa rin ng Division Tactics at Officer of the Watch Maneuvers na mahalaga upang mas mapabuti ang galaw at koordinasyon ng mga barkong magkakasamang nagsasagawa ng operasyon. Nagkaroon din ng Photo Exercise o PHOTEX na kadalasang ginagamit upang maipakita ang pagkakaisa at interoperability ng mga kalahok na barko at sasakyang panghimpapawid. Isa sa mga pinakaimportanteng bahagi ng aktibidad ay ang Joint Fires Rehearsal. Ang pagsasanay na ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa magkabilang panig na mas mapag-aralan ang koordinasyon sa paggamit ng iba't ibang asset sa oras ng pangangailangan.
Ipinapakita ng matagumpay na pagsasagawa ng maritime cooperative activity na nananatiling matatag ang alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos. Hindi lingid sa kaalaman ng marami na patuloy ang mga hamon sa West Philippine Sea, partikular na ang mga insidente ng panghaharas at pagtaas ng tensyon sa ilang bahagi ng karagatan. Dahil dito, lalong nagiging mahalaga ang pagpapalakas ng maritime domain awareness at ang kakayahang magtulungan ng mga kalyadong bansa. Sa pamamagitan ng mga aktibidad na tulad nito, mas napapalawak ang kakayahan ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard na magsagawa ng mga modernong operasyon kasabay ng mga puwersa ng Amerika. Para sa maraming defense observers, mahalagang mensahe rin ang ipinapadala ng patuloy na mga joint activities na ito. Ipinapakita nito na hindi nag-iisa ang Pilipinas sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa rehiyon. Bagamat hindi ito direktang nakatuon laban sa anumang partikular na bansa, malinaw na layunin ng mga ganitong aktibidad ang pagtataguyod ng rules-based international order sa Indo-Pacific region. Sa madaling salita, ang lahat ng bansa ay dapat sumunod sa umiiral na international laws at igalang ang karapatan ng bawat isa sa paggamit ng karagatan. Kapansin-pansin din na hindi lamang mga barkong pandigma ang ginagamit sa mga aktibidad na ito. Ang paglahok ng Philippine Coast Guard at US Coast Guard ay nagpapakita na mahalaga rin ang papel ng mga Coast Guard organization sa pagpapanatili ng kaayusan at seguridad sa dagat. Sa katunayan, mas nakatuon ang mga Coast Guard sa law enforcement, search and rescue, maritime safety, at humanitarian missions. Dahil dito, nakikita ng marami na ang pagdami ng kooperasyon sa pagitan ng Philippine Coast Guard at US Coast Guard ay isang positibong hakbang na maaaring magbigay ng mas maraming oportunidad para sa pagsasanay, pagpapalitan ng kaalaman, at pagpapalakas ng kakayahan ng dalawang organisasyon. Habang patuloy na nagbabago ang security environment sa Indo-Pacific, inaasahan na mas marami pang katulad na maritime cooperative activities ang isasagawa sa mga susunod na buwan. At sa bawat pagkakataon na nagsasanay ng magkakasama ang mga puwersa ng Pilipinas at Estados Unidos, mas tumitibay ang kanilang kakayahang protektahan ang kanilang mga interes at mapanatili ang katatagan sa rehiyon. Sa huli, ang presensya ng maliliit ngunit mabilis at modernong mga barko ng US Coast Guard sa West Philippine Sea ay isang malinaw na indikasyon na lumalawak ang antas ng kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Hindi man sila kasing laki ng mga destroyer o malalaking barkong pandigma, ang kanilang partisipasyon ay nagpapakita ng patuloy na suporta ng Estados Unidos sa Pilipinas at ng kanilang magkasamang hangarin na mapanatili ang kalayaan sa paglalayag, seguridad sa karagatan, at kapayapaan sa Indo-Pacific. At habang patuloy na nagbabantay ang mga barko ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea, isang bagay ang malinaw. Mas lalong tumitibay ang samahan ng dalawang bansa, at mas nagiging handa silang harapin ang anumang hamon na maaaring sumubok sa seguridad at katatagan ng rehiyon.